So ang topic po natin ngayong umagang ito is about the mind of Christ. Pwede po ba nating sabihin, mind of Christ? Ano pong ibig sabihin yan? Sa Tagalog, isipan or isip ng Panginoon. So, di ba, kuminsan parang maririnig nyo na lang, mindset, bebe, mindset, yan. So, may mga mindset po tayo. Ibig sabihin, paano po natin inaaral, paano tatakbo ang isip po natin in one particular situation. Kasi meron nga po tayong tinatawag na mga galawan. Tama po ba? May mga galawang Kristiyano, may mga galawang disciple. So meron din naman po tayong tinatawag na mindset. So pag sinabi po natin the mind of Christ, papaano tumakbo ang isip ng Panginoon in a particular situation. At kadalasan po mga kapatid, mapapansin po natin, pag tumakbo ang isip ng Panginoon in a situation, siyempre ang outcome nun ay positive. Tama po ba? At ibang-iba po yan sa takbo ng isip natin. Iba po yung mindset natin. Iba po yung mind of God. Iba po yung mind of Christ. Iba po yon mga kapatid. Tingnan po natin. Sabi natin medyo baligtad. Halimbawa, to silence the people, minsan gumagamit ang Panginoon ng rebuke. Tama po ba? Nire-rebuke niya yung mga tao to silence the people. Yung po mga kalaban niya during the time na nagkatawang tao po siya. Pero minsan, tahimik lang si Lord. Tama po ba? Nung ang ingay-ingay ng mga tao, tapos meron silang kinukondem or ginadjudge na isang babae na nagkasala ng pangangalo niya. Ano pong ginawa ng Panginoon? Nagsulat lang sa buhangin. Tama po ba? Nabasa niyo po yan mga kapatid? Yung hindi po nakabasa, may Bible po kayo? Malamang nabasa po natin yan sa gospel. Tama? So nagsulat lang po siya sa buhangin, pero yung mga tao, isa-isa na po silang umalis. Tama po ba yan mga kapatid? So iba po ang mindset ng Panginoon. So the mind of Christ. Kaya po sa umaga pong ito, dahil po doon sa ganun po mga kapatid na nakikita po natin, very effective talaga yung mind of Christ. Siyempre, yung mind of Christ na iniisip niya yung future, iniisip po niya yung mga bagay na hindi maabot ng isip po talaga natin. Hindi po yon ang gusto po nating tukuyin, kundi pag mind of Christ, papaano po mag-isip ang Panginoon so that we will be able, kung i-apply natin, we will be able to have a positive result doon po sa atin pong mga gustong mangyari. Ang text po natin ay nasa Philippians 2:9-11. Philippians 2:9-11. Pwede po bang tumayo po tayo ulit para po sa pagbibigay galang po sa salita ng Panginoon. Philippians 2:9-11. Therefore, sabihin nga po natin, therefore. Kaya po may therefore po yan, yung mga naunang verses po, before verse 9, nahando na po yung style ng Panginoon kung paano po siya mag-isip. Okay? Nagawa na po niya yung mga bagay na dapat po niyang gawin dahil po yun nga ang kanya pong isipan. And then verse 9, therefore God has highly exalted Him and bestowed on Him the name that is above every name, so that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Sa Tagalog, kaya naman itinaas siyang lubos ng Diyos at binigyan ng titulong higit sa lahat ng titulo upang ang lahat na nasa langit at lupa at nasa ilalim ng lupa ay luluhod sa pagsamba sa Kanya. At kikilalanin ng lahat na si Jesu Kristo ang Panginoon sa ikapupuri ng Diyos Ama. May the Lord add blessing upon the reading of His Word. Makakaupo na po tayo mga kapatid. Ang Philippians 2, noong pong last time, pinakita na po natin yung overview ng Philippians, Book of Philippians. Pero particular, yung pong Philippians chapter 2, nakafocus po yan on promoting unity. So ipinopromote po dyan ang kaisahan, ipinopromote po dyan yung harmony, yung kaayusan ng pagsasama. Di po ba isang bagay na napakaganda po yan talaga sa isang church, sa isang local church, na meron po tayong
Unity, hindi lamang merong pagkakaisa, merong harmony, maayos na samahan. Can you say amen to that, mga kapatid? O gusto po ninyo yung magulo? Yung iba po, ang unti-unti na sa church, nagkakaroon pa po ng division. Biro po ninyo, no? Ang liit na nga na church, tapos na-divide pa. Pero isang masarap na makita po talaga at nagbibigay ng pleasure sa puso ng Panginoon is to see His people being united at meron po tayong harmony. So in Philippians chapter 2, pinapakita po dyan at pinopromote po ang unity, selflessness. Okay? Yung kawalan ng pagmamahal sa sarili. Hindi ibig sabihin, hindi natin iniingatan ng sarili natin. Pero yung selflessness dito in the context na kaya mong ibigay yung sarili mo para sa iba. And harmony. So mangyayari lang ito, mga kapatid, kung meron tayong mindset kagaya po ng mind of Christ. Yun po, kaya yun po yung segue natin, bakit po tayo mag-uusap doon po sa mind of Christ. So the mind of Christ refers to His attitude and the way He thinks when He was here on His earthly ministry. So the qualities of life that He displayed at great personal cost, even at great personal cost. Di po ba, mga kapatid, minsan meron tayong ginagawa, meron talagang nakatayang halaga. Tama po ba? Yung pagkagagawin ko to, meron kang i-invest. Pwedeng lakas, pwedeng pagod, pwedeng sacrifice talaga, hard work, kumisan pwedeng pera, okay? Nagagastusan ka. So even at great personal cost, talagang ginagawa pa rin itong bagay na ito so that we can have the qualities of life na dapat makita sa ating mga Kristiyano. At ang Panginoon, meron siyang ganong klase ng pagbibigay po sa atin. So mamaya po, makikita po natin, mababasa natin sa mga verses, even His life, kahit po yung kanyang buhay, hindi naman po niya ipagkakait para lang po magkaroon ng magandang resulta sa kanya pong gustong mangyari. So, having the mind of Christ means adopting Jesus' attitude and priorities. So, sa umagang ito, siyempre, baliwala lang po yung pag-aaral natin kung ang aaralin lang natin yung mind of Christ. Okay? Pag mind of Christ lang pag-aaralan natin, ano? So, ang gusto po natin, ma-adapt po natin yung lifestyle na yan, ma-adapt po natin yung mind of Christ, yung kanya pong attitude, yung kanya pong priorities na pang-araw-araw na ipinakita po niya nung namuhay po siya dito sa lupa. So, it involves consistently choosing humility over pride, okay? Service over self-interest, what else? Obedience over disobedience, and love over indifferences. Yung pinili mo yung pagmamahal kaysa meron pong pagkakawatak-watak, pagkakabaha-bahagi. So it is a call for believers to think, act, and relate to others in ways that reflect the character of Jesus Christ and values, of course. So, isa-isahin po natin, mga kapatid, ano ang ipinakita ng Panginoon. So, thinking and talking about the mind of Christ, paano po niya pinasimulan po ito. So, ready na po kayo, mga kapatid? Ready? Ready na po na mag-receive? So, dapat po kanina pa pala tayo nagre-receive, ho? Salamat po sa mga nagno-notes. Ang number 1 po natin, it begins with humility. It begins with humility. Nagsisimula po yan sa kababaan ng loob. So, if you want to have the mind of Christ, kung gusto po ninyo mag-isip, kagaya ng isipan ng Panginoon, kung gusto po ninyo mag-adapt ng karakter po ng Panginoon, it begins with humility. At ito po mismo ang pinakita po sa atin ni Jesus. And what is humility? Marami pong ibig sabihin ng humility, pero nakukonfine lang po na very simple sa atin. What is humility? Being humble. So yun lang po ang naiisip natin no? Pagka pinag-uusapan ng humility, maging mababang loob. Tama po ba, mga kapatid? Nung minsan, nag-uusap po kami, kahapon po yata, sabi ni
Sabi ni Ate Tess, si daddy mo mayabang din naman yan. Sabi ko, hindi, tinatago ko naman. Yan. So minsan, tawag dyan, sa atin ng mga tao, meron pong tendency, maliban na lang po talaga na isubmit po natin sa Lord, may mga pagkakataon, lumalabas po yung yabang natin, lumalabas po yung pride. Pero ito nga po, pinag-usapan po natin, humility, dapat ito po yung napapractice, ito po yung nakikita po sa atin. So isa po, nagkakaisa tayo. Pag sinabi humility, hindi mayabang, hindi hambog, mababa ang loob. Pero tingnan po natin in a practical way, in a spiritual way, what is humility? Ang humility po, it is the ability to prioritize others' needs, show respect, okay, and live with a servant's heart. Hello, mga kapatid. Ayan. Hindi po natin kadalasang napagdadaanan yung meaning na yan, na pag sinabi pa lang humility, meron tayong ability to prioritize others' needs, show respect, and live with servant's heart. Meron tayong isang puso na marunong po mag-serve, merong isang puso na marunong maglingkod, na yan po ay best exemplified by the Lord Jesus Christ. Pinakita po niya yan sa atin, paano po maging servant, paano po yung respect, paano po i-prioritize yung kailangan ng iba. Alam po ninyo si Jesus, nag-withdraw po siya from a big crowd. Alam po ninyo bakit nag-withdraw si Jesus? Gusto po niyang pumunta sa isang lugar. Bakit po niya gustong pumunta sa isang lugar? Mamamahinga na po siya, no? Gusto po niyang mamahinga. Pero sumunod po sa kanya yung maraming mga tao pa rin. Ano po ginawa ni Jesus? Nag-minister pa rin po sa mga tao. So ito po nakikita po natin, yung pong sinasabi na pagpaprioritize sa pangangailangan po ng iba. So it often involves putting aside personal desires, ambitions, o kaya po yung status po natin for the sake of serving God and serving others. Philippians 2, 6, and 7. Yung pong mas naunang verse, no, sa binasa po natin kanina, sabi po, kahit na nasa Kanya ang katangian ng Diyos, hindi niya itinuring ang pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat panghawakan. Sa halip, ipinaba niya ng lubusan ang sarili niya sa pamamagitan ng pag-aanyong alipin, naging tao siyang tulad natin. Amen po ba doon mga kapatid sa verse na yan? Na ang Panginoon sa kabila ng kanyang pagka-Diyos, sa kabila ng kanyang kataasan, hindi niya itinuring na kapantay po niya ang Diyos, isang bagay na dapat panghawakan, isang bagay na pwedeng sabihin na entitled siya. During the time na namuhay po siya sa mundo, nagkatawang tao sa kanya pong earthly ministry, pwede po niyang sabihin yun no? Hindi niyo ba ako kilala? Si Jesus ako. I am God. Okay? So hindi po niya kailangang sabihin po ito sa mga tao, namuhay po siya as a servant, namuhay po siya bilang isang tagapaglingkod, bilang isang alipin sa anyo ng isang alipin. Siya po ay namuhay tulad po natin. So, though masasabi po natin na fully God, hindi po niya hinold yung pong divine privileges po na yan. Mas pinili po niya na maging servant. So, He demonstrated humility by becoming human and serving others. Sa atin po mga kapatid, paano po natin gagawin ang mga bagay po na yan? Si God, God po siya. Tama, God po siya. Pero sabi po natin, namuhay po siya as a servant. Namuhay po siya isang alipin, mas pinili po niya yan, Hindi po niya pinakita at hindi po niya pinanghawakan yung divine privileges po niya. So sa atin, paano po natin siya gagawin? So practice selflessness, okay? I-practice po natin yan. Yung kadalasan po, ang makikita po sa atin yung sobrang pagmamahal sa sarili. Tama po ba? Kadalasan po, yan po yung nakikita sa atin. Halimbawa po, nasa Jollibee kayo.
Sino po mahilig sa Jollibee? Okay? Sino po mahilig sa McDo? Yan. Yung mahilig sa lugawan na lang, kung walang mahilig sa McDo, walang mahilig sa Jollibee. O baka naman mga sosyal po tayo, okay? Ano ba mga sosyal po na kainan po natin? Okay? Pero mas natuwa kayo sa lugawan, ano? Ang sarap kasi umuulan-ulan. Yung may tokwa, tapos may baboy. Tapos manamis-namis na toyo at suka. Yan. Meron ba tayo niyan mamaya? O ano naman tayo, walang kamatayang pansit. At yung pansit talaga hindi namamatay yan. Ano? Kaya pag nagbe-birthday kayo, talaga yan ang ihahanda nyo. Haba ng buhay niyan. Nilinggo-linggo ng LVCC yan pansit. Dati ang linggo-linggo po natin talaga adobong manok. Ayan. Nababago-bago lang ang timpla pero adobo po yan every Sunday. Ngayon po, pansit po yan. Iba-ibang klase din ng pansit. May pansit na maalat, may pansit na matabang, yan. May pansit na maraming gulay at iba-iba pa. Ba't pa tayo napunta dyan? Kasi masarap nga po ang lugaw. Yan. Iniisip ko bakit tayo napunta dyan. Nakapila po kayo sa Jollibee, tapos po may sumingit po sa inyo. Ano po ang gagawin po ninyo, mga kapatid? Yan po, isa lang sa pagpapakita ng pagmamahal natin sa sarili. Ayaw po nating may nauuna po sa atin. Tama po ba? Medyo nasiksika lang sa upuan sa jeep. Ano po ang gagawin po natin? Di ba nagsusungit tayo? Nagtataray tayo? Nagtataas tayo ng kilay? Why? Kasi po sobrang mahal po natin ang ating sarili. Ayaw po natin na nadideprive po tayo sa mga bagay na para po sa atin. Yan po ang tawag po dyan, pagmamahal po sa sarili. So, pwede po ba as Christians, unti-unti lang po, i-practice po natin yung selflessness. Minsan may mga pagkakataon po talaga, mga kapatid, na parang argabyado ako, parang lugi ako. Tama po ba? Pag yung mga hatian talaga ng egg pie, pinipili mo talaga yung medyo sumablay ng pagkaka-ispat yung naghahati. Ang pinipili natin yung medyo napalaki ang hiwa. Tama po ba? Kasi iyon po isa sa pagpapakita na sobrang mahal po natin ang ating sarili at lagi po tayong may advantage sa mga bagay over other people. Kitang-kita po yan, mga kapatid. Baka po limited lang sa ngayon yung mga naiisip kong example pero hayag na hayag po yung ganyan pong klase. So, sa tulong po ng Panginoon, pwede po ba, just like the Lord Jesus Christ, kung paano po siya namuhay, practice selflessness. Okay? And look for opportunities na talagang sabihin po natin, nagparaya tayo. Okay? Naglingkod po tayo, nagparaya po tayo sa iba. At yung pagpaparaya po natin, parang sabihin na po natin, not in the reason na gusto po nating pagpalain ng Panginoon, hindi po dahil merong return yung ating ginawa, kundi po ginawa po natin yan without any expectation na may babalik po sa atin. Okay? Philippians 2, 3, and 4. Nabasa na po ba natin? Parang hindi pa. Philippians 2, 3, and 4. Pwede po ba nating basahin? Sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3. Yan. Yan po yung verse na basihan po natin. Bakit sinasabi nating practice selflessness? Kasi po, maraming pagkakataon na kailangang i-consider po natin ang iba, not only ourselves. Lalo na kung Kristiyano po tayo at nag-aaral po tayo ng mga ganitong mga bagay, lalong dapat makita po sa atin na hindi po natin isinisingit lagi ang ating sarili, pinauubaya po natin ito sa iba. So let us look for opportunities to serve others. Ang pangalawa po, mapapractice po natin, ito pong pinakita ng Panginoon, when we let go of our status and entitlement. Pag nilet go po natin, yung pong mga
status natin, yung kalagayan po natin, at yung atin pong iniisip na dapat ito ay sa atin, ito ang titulo po natin, dapat may equivalent po ito na ibinibigay. So, kung minsan naisip natin, kailangan ng due respect sa atin kasi may mataas tayong posisyon. So, in Luke 14:10 to 11, makikita po natin ito, no? Willing po tayo to take the lower position para lamang po ipakita na hindi po natin hinahabol yung kataasan. Okay? Even though, pwede po siguro, may right tayo, entitled talaga tayo, nevertheless, mas pinili pa rin po natin na magpakababa. In Luke 14:10 to 11, sabi po, ang dapat mong gawin kapag naimbitahan ka ay piliin ang upuan para sa mga karaniwang tao para pagdating ng nag-imbita sa iyo, sasabihin niya, kaibigan, doon ka maupo sa upuang pangdangal. Sa ganoon ay mapaparangalan ka sa harap ng lahat ng panauhin sapagkat ang nagpapakataas ng kanyang sarili ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Kadalasan po na-invite po tayo sa mga okasyon. Tama po ba? Kadalasan po pag na-invite po tayo sa occasion, ang sarap po talaga na umupo doon sa presidential table. Kasi ang presidential table, dinadalang ka ng pagkain. Ano pa sir ang kailangan ninyo? Tinatanong ka pa kung ano ang kailangan. Tama po ba? Pero yung mga ordinary na tawag dyan, imbitado, nasa gilid-gilid lang. Tama po ba? Nasa laylayan lang. O kaya po nakapila lang. So yan po ang makikita po natin. So ang hirap ding pumila, lalo na po ang haba-haba ng pila. Minsan parang, ako po minsan gusto ko lang magpakita. Ang tawag ko po doon, pagpapacheck ng attendance. Lalo yung sobrang malapit po sa iyo yung may okasyon. Tapos imbitado ka talaga, lagi kang nire-remind. Pero kung minsan pagdating mo, sobrang daming tao. Tapos sa sobrang daming tao, iniisip mo, mukhang magugutom ako dito. Kaya po, parang hello, parang nagpakita ka lang, kinamayan mo, pero ayan, nakapagpakita na tayo. Diyan po nagagalit sa akin si Ate Tess. Pumunta ka na din lang, lubos-lubosin mo na, makipagkwentuhan ka. Ako po, pagka ganyan, na-check na ang attendance, sabi ko, uwi na tayo. Ayan. So, mahilig po talaga ako sa uwi. So, ganito po mga kapatid. Ang sabi po ng verse, mas kunin mo, i-occupy mo yung upuan na pang-ordinary. Kasi baka dumating yung nag-invite sa iyo, anong gagawin? Sabihin, hindi ka dyan. Meron ako naka-reserve na lugar talaga para sa iyo. So dadaling ka sa isang lugar na mas maganda. Pero kadalasan po, ang gusto po natin, tayo po talaga yung priority. Yan po ang mindset natin. Speaking ng mindset, hindi mind of Christ, ano? Yung sarili po nating mindset, ang iisipin natin, ako yung sa unahan. Paano po mga kapatid? Umupo po tayo sa unahan, meron palang mga nakalagay na pangalan sa likod. Okay? Para lang sa mga ninong at mga ninang. Iyon yung sinasabi po dito, mapapahiya lang po tayo. Okay? Kahit i-approach pa tayo ng maganda, nakakahiya din. Sabihin, excuse po, para po sa mga ninong lang po ito at ninang. Doon po tayo. Mas maganda po, umupo po tayo sa likod, tapos hayaan po natin na sila po ang mag-imbita sa atin, nabigyan po tayo ng magandang serbisyo. Okay? Yun po yung isang sinasabi po nating let go of your status and entitlement. Hello mga kapatid. Yan po yung pagpapakita ng kababaan po, kagaya ng ating Panginoon. Hindi po ito ituturo sa Bible na walang bearing. Hindi po ito tuturo sa Bible na wala pong effect po sa pangyayaring pang-araw-araw po sa atin. Magandang principle, maganda pong bagay. Tama po? Kaya kung minsan kahit sa handaan, yung mga nagsiserve-serve na po sila, hindi ka nabibigyan. Nasubukan nyo na po yun, nadadaan-daanan ka. Parang wala pa ako Parang kasama ba talaga ako dito? Nadadaan-daanan lang tayo. Okay lang po yan. At kuminsan parang inuuna ka, unahin nyo na po sila.
Malayo pa yata ang pinanggalingan. So, yan po mga bagay na kailangan po na atin pong bigyan ng pansin. Another thing is cultivate a servant's heart. Kung gusto po talaga natin at gusto po magsimula sa humility, cultivate a servant's heart. Regularly ask God to help you see where you can serve others and where you can serve God, of course. Yan po mga kapatid, ang pagpapakita ng kababaan. Naghahanap po tayo ng pagkakataon na makapaglingkod po tayo sa atin pong Panginoon. Amen po ba? Meron po tayong ganong klaseng mindset, mga kapatid? May mindset ba tayo? May mind of Christ na talagang sa atin parang gusto nating i-cultivate yung servant attitude? Gusto po talaga nating gumawa ng service, lalong-lalo na po sa ating Panginoon. Ibig pong sabihin po niyan, mga kapatid, meron po tayong pagkilala at meron po tayong submission sa Hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. Cultivate a servant's heart. So it begins with what? It begins with humility. Pangalawa po mga kapatid, it leads to obedience. Nagsimula po tayo na mamuhay na may kababaan dahil mababa po ang puso po natin, it will lead you to obedience. Ang pangalawang bagay na nangyayari po sa atin, dadalhin ka po nito sa pagsunod. Philippians 2:8. Pwede po ba nating sabay-sabay basahin ulit? Philippians 2:8, ready, go. Nakita po ninyo mga kapatid yung sequence. Sabi, nung pagiging tao niya, nung si Jesus Christ ay nagkatawang tao, ano po nangyari? Nagpakababa. So, it begins with humility. And then, sabi, at naging masunurin sa Diyos hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa krus. Yung obedience ni Jesus Christ sa Kanya pong Ama, even when it required enduring the cross, wala lang po sa Kanya yon. Alam po natin, hindi po ganun kahirap yon kasi sakripisyon, buhay po niya ang nakataya, okay? Mamamatay po siya sa krus, nevertheless, mas pinahalagahan po talaga niya yung pagsunod sa Kanya pong Ama. He followed God's will wholeheartedly, buong-buong puso, okay? Ibinigay po niya voluntarily, wholeheartedly, ibinigay po niya ang buhay po niya para po sa atin bilang pagsunod po sa Kanyang Ama. Even at great personal cost. May kabayaran po yan buhay po niya. Hello mga kapatid. Na-appreciate po ba ninyo ang ginawa ng Panginoong Hesus sa atin? Tinanggap po niya ang hirap, tinanggap po niya yung hagupit na mga sundalong Romano, pagmamalupit po sa Kanya hanggang siya po ay pako sa krus. Dahil lamang po gusto po niya makasunod sa Kanya pong Ama. So He followed God's will wholeheartedly. Sa atin po, in a very practical way, papaano po natin gagawin po yon? Papaano po tayo magiging masunurin po sa atin pong Diyos? Ang kauna-unahan po, align yourself with the Word of God. Align with God's Word. Yan po yung kauna-unahan po nating dapat pong piliin mga kapatid. Huwag pong masyadong, huwag talaga, okay? Huwag tayong selective sa itinuturo ng Bible. Hello mga kapatid. Pag bumabasa po ba tayo ng Bible, may mga pinipili lang tayo, may mga paborito lang tayo. Hello mga kapatid. Kadalasan po, mga tao, mapili lang po talaga tayo, nagsiselect lang po tayo ng paborito po nating bahagi ng Bible. Mag-post po kayo sa Facebook, masusubukan po ninyo. Halimbawa, nag-post po kayo ng blessing sa Bible, God is going to bless you. Alam po ninyo, maya-maya lang po yan, mga 100 plus likes na. Tama po ba? Kasi pagpapalain ka ni Lord Nakita po ninyo yun, mga kapatid.
Pag nag-post ka tungkol sa pagpapala ni Lord, pagpapalain ka ng Panginoon, papasaganain ka, God is going to bless you more abundantly. Para like. Ang dami. Pero subukan po ninyo, mag-post po kayo, magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan. Grabe, 3 araw na yan, 2 pa lang ang like. Kasi ayaw ng mga tao ng mga ganyan. So, very selective lang talaga sa sinasabi ng Bible. So, align yourself with God's Word. Dapat po talaga tinatanggap po natin, nire-receive po natin yan kasi Word ng God yan. Ina-align po natin ang ating sarili. James 1:22. Pagbabasa po natin yan, makikita po natin, hindi lamang po tayo hearer of the word, but we are doer of the word. So align yourself with the word of God and then obey even when it's difficult. Sumusunod po tayo kahit may kahirapan po talaga. Hindi po tayo sumusunod sa Panginoon dahil po parang easy, merong pleasure. Hindi lamang po ganon. Subukan din po natin, kahit po sa church. Pagka po outing, pag may schedule po tayo ng outing, mga kapatid, di po ba? Ang daming talagang gustong makarating, ang daming gustong sumama. Pero subukan po ninyo, hindi naman outing. Subukan po ninyo, prayer meeting. Pag prayer meeting, ang unti. Okay? Pag fellowship, yan, marami na naman. Kasi fellowship, bakit? Magkakaroon tayo ng mga fun, magkakaroon tayo ng games, okay? So, ang dami pong umaattend. Family day, marami din pong umaattend. Pero subukan po natin ulit, mission. Magka-outreach tayo, meron tayong visitation, uunti na naman po yan. So, ibig sabihin, mga kapatid, hindi po tayo nag-a-agree dito sa bagay pa na ito. Hindi pa na tayo nagsasubmit sa bagay po na ito. So sabi po natin, ang pagsunod, even when it's difficult, kahit po mahirap. So be willing to follow God's guidance in all circumstances, kahit ano po yan, mga kapatid. Kahit po ang pagpapatawad sa atin pong mga kapatid. Madali po bang magpatawad? Hello? Madali po magpatawad? Hindi po. Tama? Yung parang sobrang sakit ng ginawa sa iyo, patatawarin mo kaagad? Hindi naman siyempre. Gusto nga natin magdusa, gusto po natin maflatan, gusto po natin mabunggo, di po ba? Bumaksak sana sa exam, matanggal sana sa trabaho. Yan ang iniisip natin no? Masyado nang mayabang ito, sana ibaksakan ni Lord. So ganyan po iniisip natin. Hirap magpatawad. Pero sabi po natin, even it's difficult, kahit mahirap mga kapatid, okay, dapat gawin. Even forgiving someone, sharing the faith, madali po ba mahirap? Mahirap din. Kasi kadalasan yung sharean po natin, ididibati ka pa. Yung babahagi na natin ng salita ng Panginoon, magagalit pa sa iyo. Inaaya mo lang sa church, in-unfriend ka pa. Sobrang pag-aaya mo, sabi na, inaaraw-araw ako nito, nililinggo-linggo ako nito, i-unfriend ko na nga. So, ina-unfriend natin. Standing up for the right thing. Madali, mahirap. Yung ikaw na lang ang nakatindig dahil iniisip mo, tama itong tinitindigan ko. Kahit ako nag-iisa, titindigan ko to. Mahirap, madali. Mahirap po yan, mga kapatid. Pero kailangan po nating gawin. Another thing na maipapakita po natin yung obedience, stay faithful in small things. Kahit po sa mga maliliit na mga bagay. Kahit sa maliliit na mga bagay, maging faithful tayo sa mga bagay po na to. Begin with small acts of obedience every day, maliliit na mga bagay. Alam po ninyo, lahat naman nagsimula sa maliit. Pagka ini-ignore po natin yung maliit na mga bagay, yun ang hindi natin sinusunod, nasasanay po tayo. Eventually, lalo na po yung malaking bagay, masusunod pa po ba natin? Lalong hindi. Malaking bagay na nga
So begin in small things, be faithful in small things, maliliit na mga bagay, pero mas pinili nating sundin si Lord sa maliliit na mga bagay na yan. Yung ating prayer, yung ating devotion, actually, pwede nating sabihin small but big things. Isang malaking bagay po yan. Unahin po si Lord sa ating pong mga devotion, sa ating pong mga pananalangin. So pagka nagagawa na po natin ng mga bagay na yan, practice na po natin, lifestyle, habit, mindset na po natin yan, mas nagagawa po natin siyang sundin doon sa higit na mas malalaki. Are you learning, mga kapatid? May natututunan po ba tayo? So, eto, last na po. Sabihin mo sa katabi mo, salamat naman. Ay, sabihin mo, ang dami nang sinasabi ni Pastor. Tinatamaan ako. Mas maganda yan. Last na. So number 3, it ends in exaltation. It ends in exaltation. It begins with what? Humility. It leads you to what? Obedience. And then it ends in exaltation. Philippians 2:9-11, ito yung binasa po natin. Ginawa ni Jesus yung mga bagay na mention po natin kanina, nagpakababa po siya, sumunod po siya sa kanyang Ama sa langit. Philippians 2:9-11, therefore, God has highly exalted Him and bestowed on Him the name that is above every name, so that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. So ito po yung exaltation ng Father kay Jesus Christ. Binigyan po siya ng pangalan na mataas sa lahat ng pangalan, at lahat ng tuhod ay luluhod sa Kanya, at ang lahat ng labi ay magsasabi na siya ay Panginoon. Exaltation po yan, mga kapatid. Pag meron po palang pagpapakumbaba at meron pong pagsunod, ang pinakadulo niyan, okay? Ang pinaka-ending yan ay exaltation ng ating Ama sa langit. So sa atin din po, mga kapatid, be patient. Sabihin mo sa katabi mo, be patient. Be patient in what? Be patient in your trials. Be patient in trials. Pag nakakaranas po tayo ng mga difficulties or feel overlooked, remember that God honors those who are humble, those who humble themselves and remain faithful. Alalahanin po natin yan, na yung mga tao na nananatiling matapat, okay, sa Panginoon, kahit po na o-overlook po tayo paminsan-minsan, tandaan lang po natin yan. Kapag nagpapakababa tayo, hintayin po natin yung time ni Lord para po tayo ay itaas. Amen? Buti pa yung bata, apo ni Ate Sally, pumapalakpak, pwede po ba natin palakpakan si Lord? Alam niyo si Mordecai, di ba? Ang dami niyang magandang ginawa. Parang ang bidang-bida sa Book of Esther ay si Esther. Tama po ba? Pero si Mordecai na kanya pong ama-amahan at tiyuhin, parang hindi masyado napahalagahan. Pero ang dami po niyang ginawang magandang bagay. Even yung nag-report po siya doon sa king. But eventually, hindi po natapos ang aklat po ng Esther na hindi po siya na-remember, hindi po siya naalala. In due time, inangat po siya ng hari at pinahalagahan. So, be patient, mga kapatid. Oh. Kapag tayo sumusunod, meron talagang exaltation, meron pong honoring, meron po talagang rewarding. Seek God's approval, not people's praise. Ang hinahanap po natin yung thumbs up ni Lord. Amen, mga kapatid? Kuminsan, itinathumbs up po tayo ng mga tao. Okay din naman. Thumbs up tayo sa tao, thumbs up tayo kay Lord. Pero may mga panahon po talaga, mas maganda thumbs up po ni Lord. Kahit disapproval ng mga tao. Baka kasi tumatayo tayo on contrary doon po sa mga ipinaglalaban ng mga tao.
So be patient in trials, seek God's approval, not people's praise, and look to the eternal reward. Ang pinakamaganda, yung eternal reward. Romans 8:17. Keep your eyes on the ultimate promise of God, of Christ, sa atin po na mga nananampalataya at sa biyaya ng Panginoon, sinusustain po natin na makalaban pa despite ng mga challenges sa buhay po natin. We submit to God and we find strength because we surrender something from God. Iyan po yung team po kasi natin ngayon. Strength through surrender. May mga bagay na binibigay ka kay Lord, sinusurrender natin sa Panginoon, pero ang kapalit po niyan, lakas para po sa atin. Hello mga kapatid. Start with humility. Kung hindi pa natin pinapractice po ito mga kapatid, in our Christian journey, in our Christian life, practice it. Practice humility. Magpakababa po tayo sa harapan ng Panginoon. Yung kababaan po natin, hindi po natin namamalayan. Mas marami na po tayong naisusurrender. And we find ourselves obeying God every day. Sinusunod na po natin ang Panginoon. It's a choice para po sa atin. And then, mga kapatid, wag po kayong magtaka kung paano po tayo pinapahalagahan din ng Panginoon. Paano tayo itinataas ng Panginoon. Paano tayo nire-reward ng atin pong Panginoon. Pwede po ba mga kapatid, if that is your heart's desire, pwede tayong tumayo in the presence of God at atin pong ipanalangin ang bawat isa po sa atin so that we will be able to adopt the mind of Christ. Pwede po ba ulit nating sabihin, mind of Christ? Ito po siguro, itong week na to, pwede pong may mga circumstances na darating po sa atin na kailangan po natin yan. Isipin lang po natin, mind of Christ. Mind of Christ. Kailangan meron ako nito. At magpapabago po yan sa atin po mga decision making, magpapabago po yan sa ating perspective, sa atin pong gagawin para masolusyonan ang mga bagay na yan. Lord, maraming salamat po sa inyo sa umagang ito. Thank you, Lord, sa inyo pong mga salita. Salamat po, Panginoon. Sa series po na ito, we are learning, natututo po kami. Napag-uusapan po namin, Panginoon, ang inyo pong mga ginawa. At salamat din po, nakakapag-decide po kami para i-adapt yung mga ipinakita po ninyong attitude, pinakita po ninyong characteristics, yung mind po ninyo, paano po kayo mag-isip. Salamat po, Panginoon. Tulungan niyo po kami, bigyan po ninyo kami ng lakas, bigyan niyo po kami ng direction po, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na talaga pong mai-surrender ang maraming bagay sa flesh po namin para po magkaroon po kami ng strength, magkaroon po kami ng kalakasang espiritual na kailangan po namin para makasustain po kami sa pang-araw-araw po na amin pong paglalakbay. Salamat po sa inyo. Ito pong aming panalangin. In Jesus' name, Amen and Amen.